Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So ngayong araw po ng Miyerkules, live ang Itbulaga at present nga po ngayon ang isa sa mga SQ natin na si SQ KZ Bueno. So maaga pa lang kanina, pinakita niya po mga kadabarkads na siya po ay naglalakad na po sa hallway papunta po ng studio ng programang Itbulaga. So ayan, ipaplex ko na lamang po sa mga screen po ninyo. So kahit di natin nakikitang magkakasama ang mga singing queens natin, at least 'di ba ay nagkakaroon sila ng reshuffle. Kung baga pa isa-isa po natin silang nakikita sa magkaibang araw. So maganda na po 'yan kesa po sa hindi natin nakikita, 'di ba? At least eto kahit pa paano hindi po sila nabubura sa ating mga isipan. Samantalang silipin naman natin ang kaganapan kay Raisa May Dizon dito po sa Hong Kong. So may panibago na naman po silang restaurant na trinay kasama po ang kanyang pamilya, and syempre si Mami Risa na talaga namang nagustuhan na naman po ni Raisa May Dizon. So maulan daw po kasi ngayon dito po sa Hong Kong, kaya talaga namang napakasarap humigop ng sabaw. And speaking of Raisa May mga kadabarkads, na-repost po ni Raisa May yung video po nila ni Bimbi na kung saan ito po ay no mga bata pa po talaga sila. Mga kids pa po sila niyan mga kadabarkads. And alam nyo po ba mga kadabarkads, talagang nakita natin na maging ang mga lola, mga tito and titas talagang naaaliw po sa pagkikita nitong si Raisa May and si Bimbi. And ito, feeling ko ito talaga yung may dating may chemistry po sa telebisyon. Kaya hindi talaga malabong mangyari mga kadabarkads na si Bimbi ay kuhanin ng Itbulaga at magpakilig with Raisa May Dizon. And kahapon nga 10 hours ago mga kadabarkads, meron pong pinost ang TBJ or Itbulaga page na kung saan habang nagdadrive nga po ang isang netizen, nanonood po nung ganap kay Raisa May Dizon and kay Bimbi. Biruin nyo yun ha, nagdadrive tapos nanonood. So grabe mga kadabarkads, parang mauulit po yung Aldab 2.0 na talaga naman pong nagpakilig din at nagpatigil po ng mundo ng mga netizen every noon time. So mukhang magkakaroon ng 2.0 kalyeserye. Sabi nga dito, kinilig din ba kayo, Dabarkads? So dahil nga po dito sa mga video na to na pinopost ng TBJ at ng Itbulaga, ang katanungan po ng marami is, may plano ba ang TBJ management or production kay Raisa May at Bimbi in the future? Kasi parang pinapasabik po nila yung tao mga kadabarkads kung bagay testing the water. And parang tinitingnan po nila kung ano yung resulta ng naging trial po na appearance nung birthday ni Raisa May Dizon. So wala pa naman daw pong contract signing na nagaganap, pero yung nangyari daw po na appearance kay Bimbi is trial run lamang. Ayon nga dito sa statement, Bimbi Aquino Yap surprised Raisa May Dizon on Itbulaga TVJ on June 12, 2026 to celebrate her 21st birthday, prompting fans and viewers to call for a permanent hosting or television partnership plan. While there is no official signed contract or formalized corporate plan for Bimbi to join the noontime show permanently, as of June 2026, the guest appearance serves as a high successful trial run that both the network and the artist hope to build upon. Since nalaman po ng TV5, ng Media Quest and TBJ Production na successful po yung naging appearance ni Bimbi and Raisa May Dizon, may spark, may chemistry, syempre mga kadabarkads, bumubuo na po ng plan ang creative team ng naturang programa
Sila pa ba mga kadaver cards? Mahuhusay yan eh. Alam po nila ang gagawin nila dyan. Kaya wait natin kung ano ba yung comeback na paandar nila kay Bimbi at kay Raisa May. For sure, pasabog po ito. Samantalang next topic naman, reminders lamang mga kadaver cards na by June 20, magaganap na po yung concert ni Jerome Ibardome, mga kadaver cards, kasama po si Stephen JC or ang clone po ni Freddie Mercury. So kasama po dito ni Jerome at Stephen JC, si Papa Jam. Special guest po nila yun, ama po ni Jerome Ibardome. Sabi nga dito, siya yung maraming beses mo nang nakasama, maraming beses mo nang narinig kumanta, ilang beses nakabanding mo pa siya. Maraming beses nakapagpa-picture ka sa kanya, nakasalo sa pagkain, at sa kung ano-ano pa. Bakit pag makita mo siya, nakikipag-unahan ka pa rin? Anong magnet meron ng batang ito? Sa June 20, malalaman natin ang sagot. So may pasabog pong gagawin si Jerome Ibardome sa kanyang upcoming concert. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nangyari po sa isa sa mga clones or Dabber Cats clones natin na kung saan ay naoperahan po sa kanyang mata. Buong akala niya nga daw po mga Dabber Cats ay hindi na daw po siya muli pang makakakita. Ngayon, marami po nagtatanong, ano pong nangyari kay Mang Doming? Bakit po siya naoperahan? So sasagutin po natin yan. Sa ngayon, nagre-recover na lamang po si Mang Doming. Okay na po ang kanyang kalagayan. Nagugat po kasi ito sa post si Mang Doming sa kanyang Facebook story kagabi. Sabi dito, "Salamat Lord, dinala mo ako sa mga taong tunay na kaibigan at nagmahal sa akin. Salamat Ate Luz Kiambao, John Ryle Kiambao and wife, Gima." So, ayan po mga kadaver God. Salamat, Angit Eye Clinic, Baliwag Eye Clinic. So, nagpa-opera po siya. Ngayon, sa mga nagtatanong bakit po naoperahan si Mang Doming mga kadaver gods, so ito po ang nangyari. So, malabo na po kasi ang paningin ni Mang Doming mga kadaver gods. Kaya kung inyong mapapansin, pag pinapabasa po siya sa Itbulaga, parang hirap siya, di ba? Hindi niya po pala maaninaw yung mga letra. May katarata po ang mata ni Mang Doming. At siya po ay naoperahan nitong nakaraan lamang para alisin po yung katarata sa kanyang mata. Kasi akala po ni Mang Doming, hindi na po talaga siya makakakita kasi sobrang labo na po ng kanyang mata. Ayon nga dito, kay John Ryle, maraming salamat po Consi Edsel Castro Mendoza sa lahat po ng tulong nyo. Angat Clinic at Baliwag Clinic, taos pusong pasasalamat. And then, may nagtanong po na ano daw yung nangyari kay Mang Doming. Sabi po ni John Ryle na operahan po sa mata, malabo na po kasi. And sa mga nabasa ko pang comment, may katarata nga daw po itong si Mang Doming. Yung katarata na yun, pag hindi po umalis, babalutin po talaga yung nakakakita po dito sa ating mata. And then, ito po yung magiging resulta kung bakit di na po tayo makakita. So, 50-50 po kasi yan. Swertihan na lang din po. Mabuti na lamang at si Mang Doming, naipanalo po itong laban na ito, 'di ba? Kasi successful po yung operation niya mga kadaver gods. Kaya naman bumuhos po sa comment section ng post na to ang get well soon Mang Doming mga kadaver gods. So sa ngayon nagre-recover na lamang po siya at hindi po tayo dapat mag-alala sa kanya. So paano mga kadaver gods, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.